Ako yung mag-aalmusal na sunny side up, fresh egg, fresh from the poet. Ayan. May wala stick. Napakabigat mo ah. Teka lang. Oh. 4.7. Ayan guys. Ito po si Bogart, yung ating unang-unang kabir at yung ating breeder. So lahat po ng ating kabir ay nanggaling sa kanya. Ito guys ay may paggagamitan tayo sa kanya. So ipapadala natin siya sa isang special na mission. Special na mission guys, kaya lang nakabang kasi si Kenny the Roger, kaya hindi ko mabuksan yung pinto. Magbabawas muna siya ng timbang, sobrang bigat niya, 4.7 kilos para sa kanyang mission at baka hindi kayanin. Yan, so ito idadayat natin ng mga 1 linggo, kukulong ko lang muna siya rito and then idadayat natin. Yan. So yan, ito papakita ko sa inyo guys yung kanyang magiging mission. Yaka lang, huwag kayo mag-aaway naka-elevate naman siya, hindi naman sila magpapang-abot. Ayan, 4.7 kilos, grabe ang bigat. Good morning guys. Ngayon po ay alas 7 ng umaga. So magpapakain naman tayo ng ating mga alaga. Tignan muna natin sila. Napakalamig guys. Yan, buti na lang at medyo okay naman itong mga manok natin kahit naka-expose sila. Kaya ito nakatiklop. Ayan. Kasi malamig talaga, kaya naman sila ay yung inumin nila merong antibiotic agad ngayon, pangontra. Ito po yung mga dominant sisi natin. Talagang guys, hindi pa sumasampa, kaya pinull out ko muna ron. And then may kasi may sipon ba. So pinull out ko sila. Apat na lang natira. Mahina yung nila guys. Hindi ko alam kung dahil sa panahon dito, mahina yung dominant sisi. Madali magkasakit. Ayan. So, syalan natin muna bago tayo magpakain. Yan yung mga sarahan natin ganyan lang yan Ayan. Ang ginawa ko dito guys, since yung dominant sisi ay hindi pa uubra, hindi pa natin magamit yung dominant sisi, ginamit ko muna yung mga kabir natin. Ayan, ito yung isang kabir natin na mas maliit, na medyo bata. Si Bogart kasi talagang sobrang agresibo yun. Yun ang pinaka-agresibo kong kabir rooster. Kaya lang, nakita nyo na may timbang kahapon. 4.7. So, hindi baka hindi kayanin ng hens. Ayan. Kaya ito muna si mas bata ang kabir natin. Ang nilagay natin. Ayan. Mas magaang yan nasa 3 kilo lang yan Yan, para lang may magkasta ba. Ayan. So far okay naman sila. Maganda rito sa kulungan nila kasi sarado. Kaya kahit mahangin, malamig, hindi sila masyado tinatamaan. And then diyan sila tutulog sa lapag, ayaw nila masyado. O konti lang humahapon dun sa nilagay nating hapunan. Ayan. Dito pala sila tutulog sa Yan, kasi nga nakakuha na tayo ng egg and marami na pong umuupo. Dumadami na yung mga umuupo, kaya maglagay tayo ng rooster para lalo mag-induce ng heat nila para lalo silang mangitlog. Ayan. Papakain muna tayo guys, kukuha tayong pagkain. Ito na po yung pinapakain natin. GMP4, bali ito ay 2.5 kilo. Yan, and then nagsasama pa rin tayo ng Madre de Agua, pero kalahating kilo na lang. So mas marami po yung GMP4 na nilalagay natin. Ito pang lang, parang pandagdag lang po yung yung Madre de Agua natin. Yan. And then ito po ay may so tinotodo na nga natin guys. May egg 1,000 po yan. Yan. And then mamayang hapon, same ratio, pero ito naman po ilalagay natin, Vitamin Pro. So, ganun po ang programang ginagawa natin sa ating mga decobros ngayon. And then ito ihahaluin lang natin. Hi guys, so ito na.
Bali lahat-lahat po ay 3 kilo, dalawat kalahating kilong GMP4, kalahating kilong Chopped Madre de Agua. So maaga kailangan pala guys ito, maaga na tayo nagpapakain. Kasi dati-rati tinatanghali ako. Ngayon ang ginagawa ko, hindi na muna ako nag-aalmusal. So pagkagising ko, hilamos lang, and then mag-unload. And then diretso na rito. Ayan. Inarutin ko sa umaga eh, kailangan ko mag-unload. Ayan. So hindi na muna ako makain guys. Sila na muna inuuna ko. Di na baling hindi ako makakain, basta't makakain sila. Hindi sa importante kasi yung maaga guys na na mapakain kaagad yung, lalo na sila mga layers po itong ating inaalagaan. Pati na mga breeders natin na kabir. Kailangan maaga. Ito kasama na yung ating rooster na kabir. Pero mas maganda talaga kung si Bogart na nandito. Kasi si Bogart matindi yun eh. Talagang yun. Pag hinandbreed mo nga talaga yun eh, walang palya yun. Talagang siya, sumasampa na sumasampa. Kaya siya ang gusto ko mailagay dito para masampahan yung mga nag-hit na. Kaya lang, bawasan natin timbang, sobrang bigat, 4.7. Yung mga dominant CC siguro mga ilang buwan pa, 2 buwan pa siguro, mga ganon, bago natin magamit yung mga yan. Sila naman talaga ang para dito guys. Sa mga bago sa channel ko, yung mga dominant CC na pinakita ko. 10 nga yan dati. Naging 4 na lang kasi mahina rin talaga sila sa mahina sa sakit guys. Kahit gamutin mo, na titegibles pa rin. Basta nagkasakit na. Sipon, yun ang nila, madali sila magkasipon. Tapos yung parang na parang nalulumpo ba, hindi makatayo. Yun ang pagka nagkagano na, wala na, hindi ko na ginagamot, kaya naging 4 na lang sila eh. Kasi pagka nalumpo na, wala na, hindi ko na ginagamot yun. Para mapakinambangan yung karne. Ultimano kinakatay ko na. Kasi kahit gamutin ko yun, yung parang nalumpo, wala na. Hindi na rin gumagaling eh. So pagka nabigyan natin ng antibiotic yung ganon, tapos kailangan nakatayin, hindi na po pwedeng kainin. Kasi nabigyan na ng antibiotic eh. Kaya naging 4 na lang sila. Ayan. Release na natin. Okay, dito. Pagsilapit kayo lahat sa pogi. Ayan. Si rooster. Sige ito, Brad. Pahihina ka, brother eh. Kaya na. May ka mabuti para malakas ka. At napakarami niyan. Hindi naman lahat yan guys ay nag-hit pa. May mga pangilan-ngilan pa lang na umuupo pagka hinawakan ko. Ganyan yan eh. Ganyanin mo sila. Meron diyang uupo. Ito. Pakita ko guys Ito nyo ba? Nawala. Makain eh. Pero umupo. Umupo yan. 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 Maganda na yung mga itsura nila eh. Ito. Pakita ko sa inyo. Ayan. So yan po ay GMP4 na. Yun nga, mayroong egg egg 1000 and konting lang po yung Madre de Agua niyan. 2.5 kilos na GMP4 at kalahating kilong Madre de Agua lang yan. Ayaw kasi alisin yung Madre de Agua guys, kasi naniniwala ako na po pwede pa rin sabayan to ng Madre de Agua talaga once na ibalik na natin sila sa laying stage talaga. Malaking bagay po kasi yung meron tayong nakahalong alternatibong pakain para hindi magastos, kasi pag dumepende na po tayo sa feeds talagang magastos. And
Ang style nga po na gagawin natin dito kasi is hindi naman sila puro babae. Magsasama tayo ng mga rooster. Ayun nga, yung mga dominant sisi na yun guys, dito talaga sila. Isasama talaga dito yung mga yan. And then siguro yung mga bata kong kabir, ito. May mga bata tayong ano dito. Actually hindi to kabir eh. Itong dalawa na to, itong dalawa na to. Ayan, mga bata pa kasi yan. Pero pagka yan ay gumulang, pwede rin pong isama dito yan. Kaya sinasanay ko na sila na magkakasama ng dominant sisi. Sinasanay ko na sila na magkakasama sa isang area. Para pag nilagay ko sila dito sa mga decal browns, ay hindi sila mag-aaway-away. Ayan, kasi nga ang daming nalagas sa mga dominant sisi. So, kailangan natin ng reinforcement. Ayoko naman ng bumili. Ito na lang gagamitin natin. Anyway, ang mangyayari naman nito guys, kaya lang maglalagay tayo ng mga lalaki para nga po ma-improve yung pangitlog nila. Kasi yun nga, unang-una thunders na itong mga to. At saka hindi tayo depende masyado sa commercial feeds. Kaya sasamahan natin ng pang-inducer ng breeding para mag-egg po sila. Mag-egg sila na mag-egg. Kaya ito po yung magiging, para sa akin, tatawagin kong inducer ng pangitlog. Parang semi-natural kasi gumagamit tayo ng mga rooster para mapaitlog sila. Yung ano kasi, yung mga naka-battery cage, yun talaga pure feeds yun. Kaya lang sa mga napapanood ko nga, grabe ang gastusin nila. Meron to ako isa pinapanood taga San Miguel, Bulacan. Ang manok niya yata ay para nasa 300 pieces. Ang gastos niya sa pakain pa lang is 18,000 a month. Naglalaro sa ganun sa pakain pa lang. So napaka gastos guys na pagka naka pure feeds talaga. And ito nga ang ating balak dito is free range niya, free range. Ayan. So kung magbi-breed naman tayo, let's say magbebenta ako ng sisiu, puro dominant sisi ang gagamitin natin. Tatanggalin natin yung mga cross kabir Rhode Island. Yan, para mapalabas natin yung talagang layers na mga produce. Dominant sisi and decal browns lang. Pero ito nga, gagamitin muna natin sa table eggs. Kasi nga, iaalo ko sa mga kapitbahay natin. Yung mga table eggs naman guys na mapuproduce nito ay hindi na magtatagal kasi irerekta natin sa mga bahay-bahay. Kasi ang downside po ng fertile eggs, madali po sila masira. Yun naman ang problema sa fertile eggs. Hindi katulad nung puti na pinaitlog lang po sa layer feeds. Yun, mas matagal po ang shelf life nun. Kasi walang similya yun eh. Walang masisira ba, walang mabubulok. Yan, kaya ito, rekta na kaagad sa mga consumer para hindi na magtagal yung mapuproduce nila. Pero maaari pang magbago yan guys ha, yung itong mga pinagsasabi ko. Yan, depende po sa pagkakataon, depende po sa ibibigay nilang performance. Kung sila po ay iitlog pa lahat, ay po pwede po tayo mag table eggs. Kaya lang kung talagang hindi nabibigay yung iba, doon tayo sa breeding side, magbi-breed na lang tayo. So yun po ang plan A and plan B. Yan, so titignan natin kung gaano kaganda pa ang kanilang pangingitlog at kung po pwede pa nating isabak sa table egg production. Pagka wala na talaga, pipiliin natin yung mga nagle-lay pa talaga, yung mga nangitlog pa, and dun tayo sa breeding side na lang muna. Breeding side. And siguro po pwede tayo magbenta ng sisiu. Pipiliin natin yung, siguro sa 1 month nito, yung mga 1 month na sisiu nito ay mapipili na yung mga babae. Mga ganon. Mabibenta tayo ng, ito naman kasi guys, pag pinag-combine mo yung dominant sisi saka ito, mga layer type pa rin yan eh. Yung dominant sisi kasi dominant sisi is layer type na manok yun eh. Plus itong decal brown. So pagka pinag-breed natin yan, makapag-produce po tayo ng mga layer types pa rin na manok. So yun po ang plan B natin. So tignan muna natin. Pero sa bagay para mas maganda yun guys, no, yung mag-produce na lang tayo ng mga layer types na layer type na mga sisiu ba. Pipiliin natin mga babae. Iba yung presyo ng babae sa presyo ng lalaki. Mga ganun. Ayan. Pero tingnan muna natin. Pero ang maganda nito is may mga umuupo na. So
may future pa na magamit pa sila talaga. Ayan. Gusto nila, oh. Masarap yata yung GMP4 eh, kasi gustong-gusto nila yung GMP4 dun eh. So ito, tinanggal na nga po natin yung Daraxa Maize guys, at tinanggal na natin. GMP4 na lang, saka yung Madre de Agua natin. Ngayon, ang reason pala, hindi ko nabanggit kayo na, ang reason kaya hindi ko tinatanggal yung Madre de Agua, kasi ay, mabibigla sila na naman eh, pagka nagpasok tayo ng Madre de Agua. Let's say, laying na sila lahat guys, laying na sila lahat, di ba? Kunyari, laying na, kunyari, nakapurong GMP4 sila, tapos, laying na sila, laying. Magpapasok tayo ngayon ng Madre de Agua. Magbabago na naman yung guys eh. Maaari pong tumigil na naman yung kanila pangitlog. Kaya naman po, hindi natin tinatanggal yung Madre de Agua, para at least ay nandoon pa rin yung Madre de Agua. Magdadagdag na lang tayo ng konti pagka sila po ay bumalik sa laying stage. Unlike yung totally walang Madre de Agua, and then pagka laying stage na sila, nag-ngitlog na, saka natin ipapasok yung Madre de Agua ulit. Magbabago na naman yan, baka mabigla na naman sila. Ganun po ang reason yan, kaya hindi ko tinatanggal yung Madre de Agua. Kahit pa konti-konti eh, naglalagay tayo. Ayan. So yan po ang aking update sa ating mga decal browns. Yan. So yung game plan, si Bogart nga po ay nire-reduce natin, siguro mga 1 linggo yon. 1 linggo talagang konting-konti lang ipinapakain ko sa kanya. Maibaba ko lang ng at least mga 3 kilos mahigit. Siguro po pwede na, kasi ito nasa 3 kilos mahigit ito eh. Sobrang bigat kasi yung 4.7. Baka ano, ma-injure din yung ating mga decal brown. Kaya ang ninipis pa ng mga katawan na ito, hindi naman sila ano talaga eh. Kasi layer nga sila, laying type na manok sila eh. Kaya ang kanilang katawan ay maninipis talaga. Yan, oh. Lakas ng hangin guys, oh. Oh. Ito, so ito papakainin ko na. Papakain pa tayo ng iba, pero ito muna ang aking may. Ayan guys, may natatanaw ako doon, oh. Puntahan natin. Ayan, bago tayo magpakain ng ibang mga alaga. Yan, oh. Yun, may nakakalay kayo sa pugaran. Ako'y positive na mangitlog yan guys. Yan. Ayan o, yung mga ganyang galawan o. Kinakalikay yung mga damo. Yan, mamaya tingnan natin guys kung talagang mangitlog to. So ako ay ano, ginaganahan ako guys. At lalo tumataas ang aking pag-asa na itong mga ito yung mangitlog pa rin talaga pagka nakakita ako ng ganyan. Ayan. And kahit pa isa-isa lang muna, eventually po ay dadami yan, lalo na ngayon at naka full blast na po yung ating mga pakain na layers, vitamins, and then meron po tayong isinasamang rooster. So very positive ako guys na may babalik natin sila sa laying stage. Ayan. So mamaya pasyalan natin ulit ito, tingnan natin kung mag-e-egg na talaga itong isang to. Ayan guys, so tapos na tayo magpakain. Ayan, ito kumain na rin yung mga yan. And sinama ko na yung mga dominant sisi guys, kasi tinignan ko kanina, hindi naman pala siya masyadong ginugulpe, konti lang. Konti lang, pero yan, pwede nang ano, o pwede nang isama para makagalaw-galaw din sila, oh. Kawawa naman kasi nasa scratch pen lang. Saka para ano, para mapabilis din ang kanilang paggulang at maisalang na sila doon sa mga decal brown. Ayan, so ito, di ba kanina nga ay may nagkakalkal doon. Tignan natin guys bago tayo umuwi, at ngayon po ay alas 10 na. Uwi na ako para makapag-almusal naman ako. Wala pang almusal. Inuuna natin pakainin natin mga alaga, baboy, pato, kambing, manok. Ayan. So sila muna sa umaga bago tayo. Yan po ang buhay ng isang maghayop. Maghayop. Yan, talagang hayop na hayop. Ayan guys, oh. So ito, may mga painuman na sila. Ayan. Yung mga kabir, mamaya ko papapainumin yan, mga after lunch. Kasi ginagamot natin sila, nilalagyan natin ng antibiotic ko na lang tubig para uhaw na uhaw, para ubos talaga. Ito naman sila ay plain water lang sila. Yan, and ang kanilang vitamins naman kasi nasa pakain. Sa pakain natin na inilalagay. Ayan. Ating mga Rhode Islands.
And yung ating mga kambing, yan, si Dagul. Si Dagul ay nasa labas na. Araw-araw ko na nilalabas para maarawan. Medyo gumaganda na yung balat niya guys. Maayos-ayos na. Ayan. Magsasakati pa ako. Pagkatapos ko mag-almusal, diretso sakati naman ako. Pero ito, tignan muna natin yung kaninang kumakalkal. Wala. Ito tayo guys. Ito balak kong isagad na lang dito. Ididikit ko. Wala. Boom! Meron na naman dalawa guys. Sinasabi ko na, di ba na nakita natin kanina nagkakalkal dito. Oh, ayan, meron na naman tayong dalawa. So yung unang update ko nga sa inyo, isa. Ngayon dalawa. Bukas tatlo. Araw-araw yan, padagdag ng padagdag yan guys. Ayan, meron na naman akong dalawa. Ayun na. Ito guys. Ayan guys. Ayan yung sinasabi ko guys. Ayun, umuupo. Umuupo na yung inahin natin. Ayan. Ayan. Ayan, okay. So, alright. Dalawa na naman tayo guys ng itlog. Ito tama-tama, mag-aalmusal pa lang ako. Meron na akong almusal guys. May pang almusal na ako, sunny side up. Okay, so alright. Ayan guys, may dalawa na naman tayong itlog. So ito padagdag ng padagdag to. Sigurado ako dyan guys. Hindi ako po pwede magkamali. Padagdag ng padagdag yan. And ito nga, sinama na natin yung ating isang kabi rooster para makatulong. And once si Bogart po ay bumaba na ang timbang, ipapalit natin si Bogart. So si Bogart kasi ay mas masipag kung bumulog yon, kaya siya po ang gusto kong ilagay dito. Ayan, so very positive ako guys na itong ating mga decal brown ay magpuproduce pa po. Yan, nakita nyo naman, yung appearance pa lang ay para sa akin ako po yung nandito, kaya para sa akin po yung compared po sa una ko nakuha sila, ay mukha silang mga kalansay at mga zombie. Ngayon po ay okay na. Maganda na po kanila itsura. Successful po para sa akin yung reconditioning na ginawa ko. At naibalik ko po yung ganda nila, and yung ganda po ng katawan nila ay nandiyan na. So, eto, itlog po ay dumarating na. So guys, very positive ako na hindi po magtatagal, dadami po ito. Yeah, padagdag ng padagdag yan guys. Yan. So maraming salamat po. Sana po nag-enjoy kayo. Muli po ako nagpapasalamat sa lahat po ng mga solid ka-vocals and silent viewers po na nakasuporta sa akin. Maraming salamat po. And syempre po sa ating kaibigan po na walang sawa pong tumutulong sa atin, kay Sir Boyat from US, California. Sir, thank you po. Maraming salamat po, and God bless. And sa mga bago naman po sa channel ko, kung nagugustuhan po ating mga content, sana po mag-subscribe na kayo. And i-click nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Hanggang dito na lang guys. At ako yung mag-aalmusal na. Sunny side up, fresh egg, fresh from the poet. Ayan. So muli, ito ang inyong kabakos farmer na nagsasabing sabay-sabay tayo mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!